natin patagalin mga master. Ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-repair ng submersible pump. Ito po, may customer po tayo. Ngayon, ituturo ko rin po sa inyo kung paano po ang pag-check ng pump. Ngayon po, ang unang i-check po natin, lagi kong tinuturo sa inyo master, ang una po i-check natin ay tester. Isip po muna natin sa continuity, yung tester natin. Ito po, kung mapansin nyo, tumunog po yung tester natin. Tapos ngayon po, itong isang wire na to master, ground po to. Tapos itong dalawa na to, ito yung line 1, line 2, yung susupply natin line 1, line 2. Ngayon master, pag tester nito master, kailangan itong dalawa na to may continuity. Kailangan po ito tumunog master, kasi yung winding natin sa loob, kailangan maano natin kung putol ba o hindi. Ito master, hindi po siya tumunog. Ngayon, may posibilidad na sira na yung winding sa loob. Ngayon po, para makasigurado tayo, i-line to ground po natin. Ngayon po, unang-unang tester, i-tester natin. Tapos ngayon, i-check natin yung ground natin. Kung hindi ba grounded yung winding natin sa loob. Ngayon master, i-steady lang yung isa. Tapos ngayon, yung isa po, i-ano natin. Ito master, kung mapansin nyo, tumunog. Ibig sabihin master, yung winding sa loob at saka sa body, grounded na po yung winding natin. Ibig sabihin master, sunog na po yung motor nito. Ngayon master, para malaman natin na sunog talaga, babaklasin natin yung motor. Pero 100% master, sunog na po yung motor. Ngayon babaklasin po natin. Dahilan po ng pagkasunog ng submersible pump, kung mapansin nyo, may tubig po yung loob. Pinasok po ng tubig yung submersible pump, kaya nasunog po yung winding. Ngayon master, ang pinaka-remedy po natin yan, papalitan po natin ng shaft seal para magiging silyado po yung submersible pump. At sa bawat gilid po nito master, lagyan po natin ng gasket maker. Although na may ano na siya, may o-ring po siya, pero lagyan pa rin natin ng gasket maker para sure po tayo na hindi papasukin po ng tubig. Ngayon mga master, ang pinaka-remedy po natin gagawin dito ay unahin muna natin na i-rewind yung winding ng submersible pump. Yan lang mga master, anuhin ko muna sa inyo.
po tayong nasimbol yung pump natin at saka naging silyado din, sinilagyan natin ng gasket maker. Pero ang last master, ang pinakaano kong sa inyo, pinakasikreto nito, para hindi po talaga mapasukan siya ng tubig, kahit although na pinalitan natin ng bagong shop seal sa mga nilagyan natin ng gasket maker ang bawat ano, pero ang pinakamaganda master, lagyan natin ng langis. Kasi ang langis master, yun yung magpawala ng hangin sa loob, yung langis na ilalagay natin. Ito po yung master, yung langis na ilalagay natin, Suniso oil po. Ito po yung pang ano talaga sa mga winding na motor, na langis na mga winding, katulad sa mga katulad sa mga chiller. Kaya dito po applicable din po to. Suniso, kung hindi Suniso, Imkarati, pero mas maganda Suniso kasi medyo mura-mura po to. Ngayon po, umpisan po natin, lagyan po natin ng master. Tapos na po natin nalagyan ng langis. Tapos bago po yung mga oil seal natin. Ngayon po ititesting po natin. Titignan natin kung gumagana nga yung submersible pump natin. Ngayon po ititesting na po natin. Yan po. Yan po, kung mapansin nyo, gumagana po yung submersible pump natin. Mga master, tapos na po natin na testing yung motor. Ngayon po, inaano ko nga sa inyo, ang pinakasikreto nito, kailangan po natin maglagay ng langis. Kasi yung langis po master, pag may langis yung loob ng motor, mawawala po yung pressure ng loob niya. Kasi habang gumagana yung motor, ang yung rotor po umiikot, nagkakaroon po siya ng hangin. Ngayon po, ang mapawala po ng hangin doon, yun pong langis. Kaya yun ang pinakasikreto nito master. Although na may bago yung shop seal natin, kasi pag hindi natin nalagyan langis to master, magkaroon siya ng pressure. Ibig sabihin, talagang pilit siyang lumalabas yung pressure dito sa loob habang umiikot. Kaya ang pinaka magiging normal ang ikot nito, kailangan may langis sa loob para maging normal yung ikot niya, walang pressure. Yun lang master. Bago ako magtapos, paki-subscribe at i-hit ang notification bell para kahit papaano updated kayo sa mga sunod pa nating mga video na mapupulutan ng aral. At saka marami pa po akong ilalahad dito na mapupulutan din po ng aral at makakatulong din po sa inyo about sa electrical, pagre-repair. Kaya huwag nyo nang kalimutan mga master, pakishare na rin po ng video natin na kahit pa paano nakakatulong tayo sa iba para kahit lahat happy.